Pagkatapos makuha ng Magnolia Chicken Templados ang kanilang top pick na si Ryuken Andrada, ngayon naman daw pinag-aaralan ng Magnolia kung makakakuha pa sila ng isa pang magaling na player at ito ay simula naman sa free agency. At kabilang daw doon sa kinokonsidera nila ngayon ay itong si Nick Demusis. Actually, itong si Demusis ay merong kontrata sa MPBL. Pero yun namang contract niyan ay merong tinatawag na option kung saan na pwede siyang umalis doon sa MPBL team niya kung sakasakali at meron siyang makuhang offer mula sa PBA. Mukhang ganyan ang mangyayari dito sa iba't ibang mga players naman talaga. Kaya sa tingin ko, magiging mas maganda kung ikaw ang Magnolia ay kunin mo na itong si Nick Demusis. Dahil itong si Demusis talaga naman isa yan doon sa mga tinatawag na hard workers at role players na maaasahan. Kaya nga dito talaga natin sabihin natin hindi siya magiging top scorer ng Magnolia pero marami mako-contribute pagdating dito sa depensa na talaga namang hinahanap syempre nitong hotshots ngayon. Dahil alam natin na itong Magnolia ay meron na silang Xavier Lucero dyan, meron ka ng Ian Sanggalang, Paul D. Yung role player na lang na katulad ni Demusis ang kanilang iniintay o kinakailangan. Kapag nakuha yan ng Magnolia, pwedeng-pwede na sila sabihin natin magumpisa dito sa kanilang kampanya sa Philippine Cup. Ngayon, ito si Demusis, madali naman niyang mabigyan ng kontrata ng Magnolia at hindi naman kinakailangan pang mahabaan yung kontrata na gagamitin nila. Kaya sa tingin ko, magiging okay na itong Magnolia kung sakasakali nga na itong si Nick Demusis ang kanilang kunin. At yan din ang dahilan kung ba't marami naniniwala na magiging okay na itong lineup nitong Magnolia Chicken Templados. Lalo na at alam naman natin na magaling na coach itong si L.A. Tenorio. Pagdating naman dito sa Meralco Bolts, marami nagtatanong kung ano ba ang magiging sitwasyon at kung mate-trade ba itong isa sa kanilang mga guards. Kung inyong kukonsidera, ang dami ng guards na ngayon ng Meralco, syempre kinuha nila si Jason Brickman, nandiyan pa itong si Chris Newsome, si Aaron Black, si Anjo Karam at si Grayson, yung kanilang rookie. Si CJ Cancino nandiyan pa. So, ang daming mga point guards nitong line-up ni Coach Luigi Trillo. So, ang tanong, meron kaya silang bibitawan dyan? Ang most likely siguro, ang veterano na si Anjo Karam. Itong si Aaron Black, if ever, pwede niyang i-trade ng Meralco. Pero ang magiging tanong na lamang ay kung sino kapalit. Tandaan natin, si Chris Banquero nandiyan pa sa roster nitong Meralco Bolts. So, ang dami nilang mga guards ngayon. Or baka gawin nilang shooting guard itong si Chris Newsome at ang mag-point guard si Brickman at itong si Banquero. Isa lamang yan dito sa mga nakikita nating mga options na gagawin nitong Meralco Bolts. Si Fever nga na matuloy talaga yung ganitong sitwasyon. Ngayon, kung sakasakali na may iti-trade ng Meralco, sa tingin ko itong si either Aaron Black or baka itong si Chris Banquero. Kaya wag na tayong magulat kung yan nga ang gawin nitong Meralco Bolts. As it is, sa tingin ng karamihan mukhang magagawa ng major movements itong Meralco Bolts dahil medyo sobrang dami ng kanilang mga point guards. Ngayon, kung ikaw naman, itong si Coach Luigi Trillo, maganda na sabihin natin maging problema yan dahil marami ka naman mga pagpipilian dyan. Pero sa ngayon, itong Meralco ang importante sa kanila, nakuha nila si Brickman dahil malaking upgrade yan para dito sa kanilang lineup. Kung yan ang magagawa itong Meralco Bolts, sa tingin ko makasisiguro sila na magiging mas okay yung kanilang performance dito sa darating na Philippine Cup. Dahil syempre medyo nakaangat na sila kumpara naman dito sa nakaraang conference.